Araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos. Araw-araw o Diyos. Araw-araw sasamahan tayo ng Diyos. Araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos. Pwede ba natin itaas ang mga kamay? Anumang maging panahon,
sabihin ng Panginoon, kahit ano man ang sitwasyon natin, Isip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na. buhay ko na purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Hallelujah. Salamat. Lord, maraming salamat, Ama, sa pag-ibig mo na yan, Panginoon, na hindi namin matagpuan kanino man, Panginoon, sa iyo lamang. Tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Tunay nga, Ama, may dahilan man o walang dahilan, tayo magpapasalamat sa Panginoon. Amen? Hallelujah, Lord. Tunay nga, Ama, ang tunay na kapahingahan ay sa iyong presensya lamang, Panginoon, na nare-recharge kami sa tuwing nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo, Ama. Na wala tayong maipagmamalaki sa Diyos, na ang lahat ng bagay na meron tayo, sa Kanya yun ang gagaling. Yung hininga mo, sa Kanya yun ang gagaling. Yung malakas mong pangangatawan, sa Kanya yan ang gagaling. Kung may blessing ka financially, sa Kanya rin nanggagaling yan. Hindi porket nagwo-work tayo, magaling tayo, hindi yun assurance. Para sabihin natin sa sarili natin, dahil sa ability ko yun, kung hindi dahil may Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Hallelujah, Lord. Salamat, Ama. Ang sabi nga niya dito sa Awit, chapter 16, verse 5 and 6, Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Pwede ba natin bigkasin yung lahat? In 1, 2, Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong binibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. Hallelujah, Lord. Totoo nga, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Ang salita mo na ikaw ang nagbibigay, binibigay mo, Panginoon, yung pang-araw-araw namin na pangangailangan. Lord, minsan, hindi man ganun kagarbo ang binibigay mo, pero sapat, Panginoon, sa pang-araw-araw namin. Hallelujah. Kaya kapatid, kantahin natin na sa Kanya nang gagaling ang lahat. Kay Jesus lamang. Aking Diyos, dakilang malilikha, lahat ay sa iyo nagmumula. Aking buhay ko ay iyong
sa labis mong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Dahil saksi ang langit at ang lupa. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay sa iyo natatamo. Kaya't marapat lang ibalik sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo Sa iyo nanggagaling, Ama, lahat ng meron kami, Panginoon. Na buhay ko't tinig, ikaw ang nagtangi. Biyaya't pagpapala, kalagasan at awa, sa'yo nanggagaling. Lahat sa akin. Minsan pa, aking Diyos, dakilang manlilikha. Lahat ay sa iyo nagmumula. Maging buhay ko ay iyong akda. Puso ko
ibibigay ng Panginoon pero hindi kulang. Hallelujah. Dahil nasa iyo ang pag-asa namin, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Yes, Lord. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na totoo, Lord. Panatag kami nakasama ka. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Dahil kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin lagi laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Dahil siya lang lagi ang ating sasambahin, mga kapatid. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Ang kahit kailan, di siya nagkulang. Biyaya niya sa atin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Dahil dakila siya, Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo, Panginoon. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, kapatid, ang Diyos hindi namimili kung mabuti o masama ka man lahat. Yung promises ng Panginoon, hanggang pinapanampalatayaan natin, matatanggap natin. Ang pag-ibig mo, yes Lord, sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin laging laan.
siyang pinagkukulang. Marami siyang pamamaraan. Marami may magsarado. Meron at merong magbubukas para sa atin ng mga anak niya. Hallelujah, Lord. To you all glory belongs to you alone, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Ang lahat ay magsasabi ng Amen. Po sa ating lahat, lalo na sa ating Panginoon, malakas na palakpak para sa Diyos na tapat, Diyos na mabuti, Diyos na dakila at hindi nagbabago kailanman! Hallelujah! Wow, a blessed Sunday to everyone, and we would like also to extend our greetings to our online families, sa lahat po ng ating mga kapatid na nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Wow! Magandang umaga po sa inyo mga kapatid, because we are streaming live today, okay? So kung may mga cellphone po kayo, please like and share our yung ating live stream. Kung may cellphone po kayo, paki-share po ninyo para mapakinggan po ang magandang mensaheng ito. Lalo na po, tayo po nag-i-start, magsisimula po tayo ng magandang serye sa buwan ng Hunyo. Akalain nyo, Hunyo na ngayon. Amen po ba? At bukas, pasukan na. Ready na ba yung mga estudyante? Okay, sige po. Simulan po natin ang ating mensahe, okay? So, ito po yung title ng ating team series for the month of June, which is Legacy. Everybody say Legacy. So, leaving a godly mark. Okay. Bakit po tayo nagkaroon ng ganyang tema sa buwan na ito? Papaliwanag ko pong mabuti, kaya pwede ba sabihin mo sa katabi mo, wag mo akong istorbohin, makikinig ako. Sabihin mo. Okay. Para yung ba nagkasalitang mag-isa? Okay. Sa araw po na ito po ang ating, for the first part of our series, we have what you live is what you live. Okay? So para po maintindihan natin bakit kailangan natin pag-usapan at ito ang tema natin, I saw this picture. Okay? I think this is an AI generated, ang picture na ito. Okay, hindi po mahalaga kung sino yung nasa picture ha. Tutukan po natin yung nakasulat sa picture na iyan. At nung makita ko ito, para sa akin, this is very alarming. Okay? Tingnan natin ha. Parents, please. Makinig po tayo mabuti. Dito sa picture, ang sabi doon, the sad decline in congregational worship priority. Okay? So ano po nagiging epekto pag hindi natin sineseryoso ang pagdalo at paglakad natin sa pananampalataya sa ating Panginoon? Okay, tingnan natin yung lolo. Sa lolo, ang sabi doon, church is essential. So para sa lolo, mahalaga na pag-araw ng linggo ay nasa church. So essential sa kanya ang pagdalo o pagsamba sa Panginoon. Hindi lang lugaw ang essential sa lolo. Sinabing lugaw, hindi lamang laman ng tiyan ang importante sa kanya. Dahil alam niya, para mapuno ang tiyan, kailangan muna sumamba sa ating Panginoon. Palakpakan nga ang ating Panginoon. Pagdating sa kanyang anak, church is optional. So ngayon, pagdating na sa kanyang anak, sa lolo, siguro pananiwalaan niya, pinanindigan niya na importante, paglinggo, pupunta tayo ng church, sasamba tayo. Pero pagdating sa anak na niya, ito na, optional na. Marami akong gagawin. May kausap ako, may kliyente ako, kailangan. Naintindihan naman ako ni Lord. Okay, yan minsan ang mga excuse na maraming Kristiyano Naintindihan ako ni Lord. So, sometimes, hindi natin napapansin, nagiging optional na lang. At hindi natin alam, di po ba, sabi ng mga tao, ang ginagawa ng matanda sa mata ng bata ay laging
Hindi mo pwedeng ipaliwanag sa anak mo na, hindi, kasi ganito. Hindi, kasi sa mga bata, mas nakikita nila yung ginagawa mo, yung example na sineset mo sa kanila. At dahil ikaw ay mas matanda, akala nila, tama ginagawa mo, kaya anong epekto? Gagawin din nila. Okay? So kaya nga, pagdating sa tatay, church is optional. At pagdating pa sa anak niya, sa apo niya, church is unnecessary. Hindi na kailangan. Di ba? Lalo ngayon sa panahon natin, may mga online naman. Di ba? Pwede naman sa bahay na lang, mag-online na lang tayo. Total, napapanood natin eh. So, doon na, kasi alam niyo po, para talaga sa akin, ang tunay na pagmamahal, hindi lang yan sa pamagitan ng salita. Ang tunay na pagmamahal, lalo napapakita pag iyong ginagawa. Pag mahal mo, may effort na kalakip. Tama po ba? Kailangan may effort. So, sa ngayon, sa apo niya, church and unnecessary. Kaya pagdating sa apo niya sa tuhod, Jesus, hindi niya nakilala si Jesus. Kasi nga, para sa kanyang sa lolo-lolo, mahalaga. Pagdating sa isang lolo, okay lang. Pagdating sa lolo, ay, hindi na kailangan. Kaya pagdating sa apo, wala na, hindi na niya kilala. Sino ba si Jesus? So akala nila si Jesus, parang fantasy lang, fairy tale lang, parang superhero lang. At minsan, ginagawang parang mumu, lagot ka kay Jesus, nandiyan si Jesus. Diba? Marami mga bata ngayon, panakot na lang si Jesus eh. Tama po ba? Lagot ka kay Jesus, susumba kita. Diba? Panumbong na lang eh. Pero hindi lang nakilala ng gusto ang Panginoon. And this is the saddest part. Anong dalangin ko sa linya ng ating pamilya, sa lahi natin, hindi dadalo yung ganito na pagdating sa apo-apuhan natin, hindi na nila kilala ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So kung ano man ang edad mo ngayon, wala pong pinipili. Ang mensaheng ito is for all of us. Para sa ating lahat ng ito. Ikaw ay bata, teenager, o ano pa man ang edad mo ngayon, para sa atin toong lahat. Amen po ba? O sige, palakpakan po. Pumalakpakan, excited. Now, when you talk about legacy, okay, karamihan, sabi nila, pag legacy, akala nila, we talk about pamana, okay? So, tandaan natin, inheritance is different from legacy. So, ano po pinagkaiba ng dalawa? Pag sinabing inheritance, it talks about the possessions, it talks about yung mga mamana sa iyo, yung mga lupain, mga malalaking bahay, yung mga sasakyan mo na 40, na merong payong, yun yung pwedeng manahin sa iyo. Yun yung sinasabi na inheritance. But when we say legacy, ito yung legacy that in spite of your success, in spite of your accomplishments, nanatili ka na isang tao na marunong makipagkapwa-tao, mayroon kang humbleness sa puso mo. Kasi po, maganda na pag ikaw ay buhay, nakita nila kung paano ka magdesisyon, kung paano ka magtrato, kung paano ka mamuhay, at dun sa mga susunod sa iyo, gusto nilang ipagpatuloy yung buhay na yun. That's the legacy. Katulad sa pananampalataya mo, gusto nilang ituloy na, ang nanay ko, ang tatay ko, born again. Pambihira. Pag ganyan ng mga born again, gusto ko. Pero pag ikaw, sinabi mo, born again ka, mananampalataya ka, pero ang iyong sinasabi ay lihis sa iyong ginagawa, there's no inspiration to them to continue your faith. Sa madaling salita, when you say legacy, ito yung sinasabi ng mga bata, paglaki ko, gagayahin ko ang tatay o nanay ko. Ayan. Meron ba nagsabi sa iyo ng ganyan sa anak mo? Ma, pa, paglaki ko, gusto ko maging katulad mo. O kaya pag sa mama mo, ma, gusto ko pag ako nagkaroon ng asawa, katulad mo. Yun ang mga, ewan ko sa inyo. Okay. Amen po ba? Yun yung sinasabing legacy, okay? So it doesn't talk about our accomplishments o mga Tanda po natin, our life is short. Sino po ang aamin na maikli lamang ang buhay natin? At ang buhay na yan, ibinigay sa atin ng Panginoon yan para pahalagahan natin. Dahil si Lord, sobrang pagpapahalaga sa ating buhay na ibinigay niya ang lahat, nagsakripisyo sa krus, for us to have, yung rich, satisfying life. Kasi gusto ni Lord, pag nabuhay ka dito sa mundo, masisiyahan ka, na sabi mo, Lord, salamat sa gift of life that every morning that you wake up, Lord, salamat, buhay ako. Ganon kahalaga ang buhay. Pero yung buhay na yan, hindi lang binigay sa iyo ni Lord na wala lang.
That life has a purpose. Everybody say purpose. So may dahilan yan kung bakit hanggang ngayon, buhay ka pa. Okay, at buhay pa tayo. Pero ang malaking tanong ay ito. Okay, so siguro, sagutin nyo na lang yan sa sarili ninyo, kaya pag-uwi ninyo. How do you want to be remembered? Paano kayo gusto nyo maalala kayo ng mga tao na kahit nawala na kayo, still, ang mga tao, maaalala ka. Kasi dalawang bakas po ang pwedeng iwanan natin dito sa mundo. Isang bakas na magandang bakas o pangit na bakas. Ito daw po sabi ng mga psychologists, dalawang bagay lang para maalala ka ng tao. Gawin mo ng mabuti o gawan mo ng masama. Halimbawa, maganda na pag nawala ka sa mundo, alahanin ka, halimbawa sa kapitbahay mo, na pag nawala ka, sasabihin ng mga kapitbahay mo, naku, mabuti na lang nawala itong kapitbahay natin. Pambihira, hanggang alas 12 ng gabi, nagbibideo okay. Mabuti kung ayos yung pananalita. Medyo sabi niya, I'm not underestimating the Visayas. Sabi niya, kanta ng kanta, ang lakas-lakas mag-rap. Bisaya, ako na in love sa iyo to. Ang lakas-lakas, alas 12 na. Nagkanta-kanta pa siya. Sabi niya ganun. Di ba, nakakabulahaw na. Di ba? So, pag nawala yan, mabuti na lang, wala. Pero, pag magandang bakas ang naiwanan mo, alam mo yon, sasabihin ng mga tao na, nako, kung nandito lang si kung nandito lang si Nanay Cora, nako, sabi ko sa'yo, kakain tayo lagi ng masarap na pansit canton. Alam mo yung maalala ka ng mga tao dahil doon. So you have to choose to yourself, ano bang bakas ang gusto mong iwanan pag nawala ka sa mundo? Mabuti o masamang bakas? Okay, tandaan po natin to. You cannot choose how you die. Hindi mo mapipili kung paano ka mawawala dito sa mundo. Some of us will die sa pamagitan ng pagkakaroon ng sakit, sa pagkakaroon ng, malay mo, bangungot. Di po ba? Hindi natin alam kung paano tayo mawawala sa mundo eh. At hindi natin mapipili yon. We will not decide kung paano tayo mawawala sa mundo. Tama po ba? Pero ang prayer request ko kay Lord, Lord, pag kukunin mo naman ako, ayoko naman yung masasagasaan ako ng pison. Kasi pag nasa ataul ako, pipi ako. Sabihin, sino to? Ganun. Ayoko, Lord. Diba? So sabihin doon, hindi natin mapipili yun kung paano ka mawawala sa mundo. Pero, pwede mong desisyonan kung paano ka mawawala dito sa mundo. Na kahit wala ka na, patuloy ka pa rin aalalahanin ng maraming tao. Okay, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Now, there is a recipe. Okay, meron po daw recipe o paano tayo magkakaroon ng magandang legasiya. Okay? Unang-una, kailangan may pinaniniwalaan ka. Okay? At ang pangalawa ay may pinaninindigan ka. Pangatlo, may pinaglalaban ka. At ang pang-apat, may pagpapasahan ka. Okay? Alam mo, yung paniniwala mo, lalo na ngayon, na ikaw nagdesisyon ka, na maging born again ka, na ikaw ay may relasyon na sa Panginoon, pero may mga tao sa paligid mo na sasabihin na, di naman totoo yan Diyos mo. Bakit kung may Diyos ka, bakit ganyan ang kalalagayan mo? Bakit hanggang ngayon, mahirap ka pa rin? Bakit ngayon, may sakit ka pa rin? Bakit ganyan ang malungkot pa rin ang buhay mo? Pero, kahit sinasabi ng mga tao yan sa paligid mo, paninindigan mo, hindi, sa ngayon lang yan. Oo, ngayon, ganito ang buhay ko. Pero naniniwala ako, buhay ang Diyos ko. Hindi lang ang buhay ko, hindi lang hanggang ngayon. Darating ang panahon, pagpapalain din ako ng aking Panginoon. Paninindigan mo yan, ipaglalaban mo yan. Bakit mo ipaglalaban yan? Dahil merong kang pagpapasahan. At gusto mo, pag pinasa mo yung faith mo, makikita nila na sa kabila ng maraming sacrifices, sa kabila ng maraming challenges, sa kabila ng maraming struggles na hinarap mo, nagpatuloy ka pa rin sa pananampalataya mo. At iyan ang gusto mo, kaya gusto mo yan dahil ang mga susunod sa iyo para makita nila kung paano lumakad sa Panginoon para ituloy nila ang pananampalatayang yan. Okay? Na huwag dumating ang pagkakataon na pagdating sa kapwa-apuhan natin, sino si Jesus? Pero dahil sa ginawa mong pagsunod pananampalataya, buhay na buhay pa rin sa kanilang mga puso. Naalala ko si Lola. Kahit anong problema niya, talagang mag-church siya pag Sunday. Kahit gaano ka ba, kahit pagod yan, kahit ano yan, mag-church pa rin. At iyan ang inilalagay mong magandang legasiya sa susunod mong henerasyon. Amen po ba? Sige, tayo pong palakpakan po natin ang Panginoon.
What you do creates history. But who you are creates legacy. Now, this theme series does not focus, ang serye po ito, hindi mag-focus for the accomplishments or success. Hindi ko sinasabing masama iyon, okay? Okay yun. Kaya lang, ang ano kasi legacy is more than that, more than your accomplishment, more than your success. Pag sinabi kasi legacy, naging sino ka matapos na ikaw ay pagpalain ng Diyos. Naging sino ka matapos ka maka-accomplish na maraming bagay dito sa mundo. Naging sino ka. At iyon ang legacy mo. Amen po ba? Okay, kasi maintindihan po natin at paano magsisimula ang legacy na yan? Ito ay sa pamagitan ng ating pangalan. Kaya nga, bawat ipinanganak na tao, pagkapanganak niya, may pangalan agad. Dahil there is more than your name. Okay? Merong higit pa. Ang pangalan, hindi lang yan ginagamit para sa mga ID or kaya to introduce yourself, katulad ng gagawin niyo bukas, mga estudyante, you will introduce yourself. But dahil yan sa name, sa pangalan, binigyan tayo ng pangalan ng Diyos para doon niya ilagay yung legasiya at ang magandang istorya na ikikwento niya sa maraming tao kahit wala na tayo dito sa mundo. So it starts with the name, okay? Nabawa, katulad ngayon, di ba? Totoo naman eh. Sa mga pangalan sa panahon natin ngayon, pag sinabing Henry C., o di ba? Alam na natin, may-ari ng SM, o yan. Manny Pacquiao, o di ba? At alam nyo, bawat pangalan kasi nakakapaloob doon. So para yung pangalan natin, it serves as a title of our story. Because behind every name, there is an interesting, there is an exciting, there is painful stories behind that name. Halimbawa, pag sinabing Marites, di ba? Sabi, ano kaya istorya ni Marites? Hindi man siguro lang puro daldal. Siguro, siya yung masipag na nanay na kahit sabihin mo siya ay naging biyuda na, pinagsikapan pa rin niya, nagsakripisyo siya para makatapos ang pag-aaral ang kanyang mga anak. Wow, di ba? Pag sinabing Teodoro, sa pangalan Teodoro, ito si Teodoro na tinanggal lahat ng bisyo para makatapos lahat ng kanyang mga anak sa pag-aaral. Di ba? Title lang po yung name natin, pero behind that, doon sinusulat ni Lord ang magandang istorya. Amen po ba? Okay, ngayon, ang tanong, is your story worth telling? Na pag nabanggit ng ibang tao yung pangalan mo sa ibang tao, ano maaalala sa iyo na para pag nabanggit na, si Maria, oo, naalala ko. Pag ang reaksyon ng mga tao, nabanggit ang pangalan mo, si Maria, oo, naalala ko siya. Pero pag sinabing, si Graciana, nako, yan. Alam niyo na kung ano istorya niya. Di ba? Yung iba naman, pangalan pa lang, pag nag-appear na sa cellphone, di ba? Hala, si ano? Patayin mo, huwag mo sagutin yan. Di ba, meron mga nakatakot na pangalan eh. Lalo na pag ang banggit sa'yo, Mars, di ba? Ano kasunod nun? Yeah. Alam na. Okay, kaya mga kapatid, may kwenta ba ang kwento natin? At iyan ang magandang pag-aaralan natin para kahit mawala na tayo dito sa mundo, pag nabanggit ang pangalan natin, at least makaka-inspire pa rin tayo ng maraming tao. And that is what you call a legacy. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Ito po ang nangyari sa buhay ni Abram. Hindi pa siya Abram niyan. Kasi nga, ang ating legacy ay nakisimula nung tayo'y ipinanganak at nagkaroon ng pangalan. Just the same with what happened with Abram. Okay, hindi pa siya Abraham niyan, kundi Abram. Okay, tingnan po natin saan nagsimula ang kanyang legasiya. Well, actually, pag-aralan muna natin ang Genesis 11. Sa Genesis 11 po, kung pag-aaralan natin, yung mga naunang verse niyan, sa beginning verses ng Genesis 11, ito po yung istorya ng Tore ni Babel. Di ba? Yung Tore ng Babel, di ba?
Tapos pagkatapos nun, there's the genealogy. Now, this is, kung gusto ninyo ng manap ng pangalan para sa maging anak nyo, pumunta kayo sa Genesis 11 o kaya sa Matthew chapter 1. Marami mga pangalan doon. Doon sa Genesis 11, nagsimula yung genealogy, okay, yung mga tala, record, listahan ng mga pangalan. Nagsimula yan kay Shem. Okay, sino si Shem? He was the son of Noah, di ba? Tapos pagkatapos si Shem, nagkaanak siya, si Arphaxad. Tapos pagkatapos ni Arphaxad, si Shelah. Tapos hanggang kay Reu, kung susunod-sunod na yan. At pagkatapos, sa pinakahuli, binanggit na yung pangalan ng tatay ni Abram. Ang tatay niya ay si Terah. Okay, tatay ni Abram. Okay, sabi dito sa Genesis 11:31, Terah took his son Abram, his grandson Lot, son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram. And together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan. But when they came to Haran, they settled there. Okay, yung Canaan, this is, we know, the promised land. Ang utos sa kanya ng Panginoon, okay, Terah, pumunta ka sa Kanaan. Pero nung makita ni Terah yung Haran, siguro, along the way, sa paglalakbay niya, numapansin niya, ay, parang maganda naman dito. Okay na kami dito. Then, they settled there. Tumigil na siya doon. Kaya ang problema, dahil tumigil si Terah, tumigil na rin ang kwento ng buhay niya. Na dapat itutuloy pa sana ni Lord, kaya lang nagsettled na siya doon eh. At minsan ganun din tayo sa buhay natin. Minsan bigla na lang tayong titigil, akala mo, okay na ako dito, maganda trabaho ko, kontento na ako, nakakain ko gusto ko, nakapunta ako sa gusto ko. Pero sabi ni Lord, don't settle there. Huwag ka lang mag-settle dyan. Hindi pa yan ang buhay mo. Marami pa akong gagawin sa'yo. Kaya lang ang problema, tumigil ka. Kaya ang sabi dito, a story worth telling is a story that shows how to keep going. Kailangan magpatuloy ka. Lalo na sa ating mga Kristiyano, na akala mo, dadalhin ka ni Lord sa ganyang kalalagayan. Akala mo, nakatapos ka ng pag-aaral, okay na ako dito, tapos na ako. No. Don't settle there. Huwag ka munang titigilhin to sa ating mga mananampalataya. Pag sinabi mo, okay na, naglilingkod na ako kay Lord, back up na ako, song leader na ako, musician na ako, okay na ako dito. No! Marami pang gustong gawin si Lord at marami pang gustong ikwento si Lord sa'yo at gusto ni Lord maka-inspire ka pa ng maraming tao. But the problem is, once na tayo ay naging komportable na sa kalalagayan natin, there we stop, just like Terah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, keep going. Sabihin mo sa katabi mo. Diba, huwag ka munang titigil. Hindi pa yan. Hindi pa yan ang istorya mo. Kaya yung iba, hindi na nararanasan yung maraming pangako ng Diyos, hindi na pa nararanasan yung mga miracles na gustong gawin ni Lord sa iyo. Kasi nagdesisyon ka na okay na ako dito. Ayaw ni Lord yun. Amen? Ngayon, dahil nga tumigil doon, ano nangyari? Na-imbis si Terah, dire-diretso lang, pero ang pagdating sa Genesis 12, nandun na si Abram. Anong sabi ng Panginoon? Teka lang, Abram, hindi ka lang basta parte ng lahi na ito. Hindi, ang pangalan mo, hindi lamang pang-record. Hindi lang basta ililista yan. Pero ang pangalan mo, iyan, marami akong isusulat sa iyo para ang mundo ay lalong ma-inspire na maglingkod at manampalataya sa akin. At ganyan ka rin, mga kapatid, ikaw sa pamilya mo, na hindi ka lang basta parte ng pamilya. Di ba? Hindi ka lang basta parte ng pamilya na, ano ba mga apelyido? Bawa kay Espino, hindi ka lang basta parte ng Espino family. Pero sa pamamagitan mo, magbabago ang takbo ng daloy ng pamilya mo. Bakit? Dahil nanampalataya ka at sumunod sa ating Panginoon. Sige, palakpakan mo ang Panginoon. So sabi dito sa Genesis 12 verse 1, the Lord had said to Abraham, go. This is the first conversation of Abraham and God. Sabi niya, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Okay, this is the first encounter, this is the first conversation. Ano agad? Challenge agad ng Panginoon si Abram. Okay? Kaya nga, makita natin, paano nagkaroon ng word telling ang story ng buhay ni Abram? Ano yung characteristics na meron si Abram para magkaroon tayo ng magandang legasiya? Unang-una, how to live a godly mark. Unang-una, we have the spirit of
Alam mo yun, lagi kang go. Yung laging G na G. Kasi maraming tao ngayon, pag outing, pagkainan, G tayo dyan. G. Tama po ba? Tama ba ako, mga millennials? G na G, di ba? And during that time, Abraham was 75 years old. Pambihira sa panahon natin ngayon. Minsan nga, 60 lang eh. Halika, punta tayo doon. Kayo na lang. Retired na ako dyan. Di ba? Sumasakit na yung ano ko. And during his time, walang Grab, walang InDrive. Hello? Walang angkas. Ano pa mas sinasakyan ngayon? Di ba? Walang ganon. Lalakad lang. At his age, 75 years old, sinabi ng Panginoon, go, and then he go. Kaya nga si Abraham, ano nakita ng Panginoon sa kanya? He has the courage to live the comfort. Bakit nasabi yon? Because during that time, yung Ur, during his time, was the business capital of the world. Maganda ang kanilang kabuhayan during that time. And yet, para sa kanya, siguro nandun yung lahat ng kanyang kamag-anak, di ba? Yung parang comfort na sa kanya yun eh. Comfort zone na sa kanya yun eh. Kasi kung may problema ako, may tatakbuhan ako, nandiyan ang tatay ko, nandiyan yung mga kamag-anak ko. Kung maragaw ng sakit, marami magbabantay sa akin sa ospital. And yet, God challenged him to go. And Abraham was talagang inaccept na yung challenge. Di ba? Ito ang maganda doon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo lagi, di ba? Mga kapatid, sa totoo lang, pagdating sa pagsunod sa Panginoon, talagang mahirap. Bakit mahirap? Kasi minsan, pag ang Diyos ang nag-utos, minsan talagang hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay mo eh. Pero ito, sa mga lingkod ng Panginoon, sa ating mga anak ng Diyos, hindi madaling sumunod sa Panginoon. Totoo po yan. Pero, madaling ito sa may alam na mahal ka ng Panginoon. Dahil alam mo, mahal ka ni Lord, hindi ka niya iwanan, hindi ka niya pababayaan, ano man ang sitwasyon na kinalolooban mo o kinakaharap mo, nandyan ang Diyos, tutulungan at tutulungan ka ng ating Panginoon. So God is writing your story, not your own destination, but with your journey with Him. Specific, di ba, kung babalikan natin Genesis 12:1, sabi niya, iwanan mo yung Ur, and then pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. So, specific yung iiwanan, pero yung pupuntahan, it's unknown. Hindi niya alam. So, anong ibig sabihin nun? Kasi nga, pag tayo mga tao, masyado tayong sigurista. Di ba? Pag sinabi na, iwanan mo yan. Iwanan mo yung girlfriend mong yan. Papalit ako sa kanya, mas maganda ba? Mas sexy ba? Di ba? Pag pinakita sa inyo na, ito ipapalit ko. Oo ka, lalo pag ano. Pero pag nakita mong mas maganda pa, dito na lang ako. Di ba? Kaya hindi sinasabi muna ni Lord, hindi pinapaalam sa atin muna Lord. Kasi ano silbi ng pananampalataya kung nakikita mo na at alam mo na. Kaya nga doon tayo itetest ni Lord eh. Just like what happened to Abraham. Tinest talaga siya. Iwanan mo yung Ur, yung mayaman na lugar na yan, at pumunta ka sa lugar na sasabihin kong puntahan mo. So anong ibig sabihin nun? Ang gusto ni Lord, ang magandang istorya natin mga kapatid, ay magsisimula lamang kung tayo ay lumakad sa mundong ito na kasama natin ang ating Panginoon. Pero hanggat ikaw lang ang naglumalakad dito sa mag-isa lang, there's no story to be remembered for you. Kaya di ba alam ninyo, yung mga tao na nagtagumpay, sa totoo lang, yung mga successful na mga tao, hindi naman nila binabandera yung, ganito ako, ganyan ako. Hindi yun eh. Ang binabandera nila, paano ako nagkaroon yan, yung proseso na kanilang dinaanan para maging ganun sila. So ito yung kwento, na magandang kwento. Kasi ang mga tao naman, di ba, tinan ninyo sa social media, dating basurero, naging milyonaryo. Di ba maraming naging interesado? Grabe, ano bang dinaanan niya? Paano siya nagaganyan? Ganon din yung sa atin. Lalo na pag ikaw ay may relasyon sa Diyos. Alam mo sa sarili mo, mga kapatid, oo, naging ganito ako. Pero bakit ako nagkaganito? Dahil sinamahan ako ng Panginoon. At dahil sa biyaya niya, kaya ako nagtagumpay. Amen. At iyon ang gusto ni Lord. Iyon ang gusto ni Lord na ikwento tungkol sa buhay mo. Kasi ito po ang katotohanan, legacy is written in sacrifice and not in success.
Hindi ko sinasabi na masama na magpumyagi o magsika para maging successful. Hindi po masama yan. Pero what matters to God is not your accomplishment or being successful. Ang mas mahalaga kay Lord, paano mo inilalaban ang pananampalataya na yan, na talagang si Lord ang inuuna mo, na pag ikaw dumating sa estado na ganon sa buhay mo, yung lahat ng pinagpe-pray mo, na talagang masasabi mo sa lahat ng tao, hindi ako yon, kundi ang Diyos na gumawa sa buhay ko. Amen. So yun po ang gusto marinig na kwento ng ating Panginoon. Okay? So your legacy starts the moment that you choose faith over familiarity. Kasi nga ito nga katulad ng nangyari kay Abraham, hindi niya alam kung saan pupunta. Mahirap yun para sa kanya. Pero anong gustong ituro sa atin ng Panginoon? That every step na gagawin mo, every decision na gagawin mo, kailangan didepende ka lang sa akin. Hindi ba sasabihin niya, Lord, kakanan po ba ako? Lord, kakaliwa po ba ako? Kaya pala sinulat ni Solomon, ni Hari Solomon sa Proverbs 3, di ba? 5-6, in all your ways, acknowledge Him, and He will straight your path. Ang gusto mangyari sa atin ng Panginoon, dumepende tayo sa Kanya, na sa ating paglalakbay dito sa mundo, talagang kasama natin. Because God is promising, no, it's not about Canaan, hindi ba about Kanaan yan, kundi yung presensya ko, laging kasama mo, Abraham. At iyon ang gustong pahalagan ng Diyos sa atin. Hindi yung mga blessings, hindi yung mga material possessions, hindi yun. Kundi ikaw sa sarili mo, sa puso mo, hindi ko nagawa ito kung hindi ako sinamahan ng aking Panginoon. Na mas papahalagahan mo sa Kanya yung presence niya. Kasi pag totoong Kristiyano ka, kaya mong bitawan, kaya mong iwanan, kaya mo lahat magagawa mo yun. Because you know to yourself, alam mo sa puso mo na si Lord ang sumama sa iyo. Bakit mo nagagawa ang lahat ng yan? Kaya you are willing na bitawan lahat yan. Pag inutusan ka ni Lord, sunod ka sa Kanya. Amen po ba? Bakit? Dahil si Lord ang nakakaalam sa the best spot sa buhay natin. Amen. Hallelujah. At ito rin ang gustong malaman natin at ipaunawa sa atin ng Panginoon, if you stay on what you know, you will never see what God is about to show. Pag manatili ka lang, so kung anong alam mo, ay okay na ako dito, safe na ako dito. Tingnan mo si Abraham, nung humakbang siya, sumunod siya sa Panginoon, akalain mo naranasan niya, ang kanyang asawa, 90 years old, nanganak pa. Kapambihira. Diba? Ang dami niya naranasan. Na kahit mapunta siya sa iba't ibang lugar, pinagpapala siya, dumadami yung mga hayop na kanyang pag-aari. Diba? Kasi nga, hindi na siya umaasa sa sarili niyang lakas, hindi niya siya umaasa sa sarili niyang karunungan, umaasa na siya sa pagsama ng Diyos sa kanyang buhay. At doon naging maganda ang istorya niya. Amen. Hallelujah. If you want a legacy, don't ask for an easy task or an easy things. But if you want a legacy, you will ask that what will last. Kung ano yung magtatagal. Okay? So another characteristic of Abraham, bakit siya nagkaroon ng magandang legasiya, is Abraham know how to bless. Okay? So ang kanyang pagkatao ito, mas pinapahalagahan ni Abraham yung kanyang relasyon sa tao kesa sa kanyang pag-aari. Now remember that time, si Lot, di ba sabi kasama niya, pamangkin niya si Lot. Actually si Lot para sa alimpusa lang O, dahil siguro pag, nandiyan ka nila, alika, sumama ka na. And then, nung dumating dumating ang time sa Genesis 13, pinagpala silang pareho, si Abraham at si Lot. Ngayon, ano nangyari? Dahil marami na silang mga alagaing hayop, nag-aaway-away na yung mga tagapag-alaga niya. And Abraham, siya yung pinangakuan ng Panginoon. Anong ginawa niya? Hindi siya naging entitled na kung tutusin. Siguro kung sa ibang tao yon, total, salimpusa ka lang lumayas-layas ka dyan akin to diba? Kasi siya yung pinangakuan ng Diyos Pero he did not became hindi siya naging entitled na tao. Pero anong ginamit niya? Sige, sabi niya, Lot, nag-aaway-away na yung mga natin.
Huwag natin hayaan yan kasi yung mga tao sa paligid natin, ano sasabihin? Magkamag-anak tayo, tapos nag-aaway tayo dahil lang dyan. O sige, ganito gawin mo. Mamili ka. Kung pipiliin mo sa kanan, doon ako sa kaliwa. Kung sa kaliwa ka, doon ako sa kanan. Hindi ba? Mas pinapahalaga niya na, it doesn't matter. O sige, okay lang. Bakit? Ang pinili ni Lot, yung madamo, akala niya maganda, pero di alam, naging Sodom at Gomora yun. Si Abraham, ang pinili niya, mabato. Bakit? Okay lang sa kanya, kahit sabi mo mabato yan. Bakit? Ang blessing ko, hindi nakasalalay sa lupa. Nakasalalay yan sa Diyos na buhay. Kahit mabato yan ngayon, pero makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Hindi nakasalalay ang blessing ko dyan sa lupa na yan. Dahil kahit mabato, ano yan, pwedeng pabukalan ng tubig yan ng aking Panginoon. That's faith. Diba? Kaya pag ang matama yung pananampalataya, iyan ang tinitingnan nila, okay lang, di ba? Kung pag inutusan ka ni Lord na magbigay ka, bakit? Alam mo naman kasi pag ka nagbibigay, dadaloy sa'yo. Di ba? Alam sa puso ni Abraham. Kasi nga, ano sabi niya sa Genesis 12 verse 2, ito ang sinabi ng Panginoon sa kanya, na inutusan siya. Pag sumunod ka, pag umalis ka, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Alam sa puso ni Abraham na siya'y pinagpala ng Diyos hindi para lang sa kanyang sarili. Alam niya na gagamitin na siya ng Diyos na para nadaluyan para sa ibang tao. At dahil sa blessing na yan, marami ang makakakilala ng gusto sa ating Panginoon. Ay, grabe pala ang mga anak ng Diyos. Pag pinagpala, talagang nag-share talaga sila. Diba? And the purpose, alam niya yung intention, alam niya yung purpose. Hindi siya nagkaroon ng blessing para maging entitled siya. Ako lagi nagbibigay dyan, ako lagi malaki. Hindi yun. Para hindi siya maging famous pagdating sa bigayan. Hindi. Alam niya ba't siya nagbibigay? Nagbibigay siya para maging totoo ang pangako at salita ng Diyos sa mga tao. Na alam nila may buhay na Diyos. And that's the purpose of blessing. Why God is blessing us. Mga kapatid, si Abraham, okay lang sa akin. Kung matira sa akin, hindi maganda. Matira lang sa akin kung ano lang. Okay lang yun. Ang mahalaga, laging kasama ko ang aking Panginoon. And for Him, God is enough. Amen po ba? Okay. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ang ganda nito, legacy is not what you live, but what you live alive. Ang tunay daw na legacy, hindi yung pag nawala ka, wala na rin. Halimbawa, kaya nga yun ang kaibahan ng inheritance sa legacy. Kasi halimbawa, ang ipinamana mo, bahay. 10 taon, 20 years, luluma na yung bahay na yan. Tama po ba? Hihina na yung mga ano dyan. Yung mga parte-parte niyan, yung mga semento niyan, wala na, kakalawangin na yan. Ang kotse, siguro 5 years, 10 years, wala na. Hindi mo na mapapaandar yan. Kaya nga ang legacy, hindi yan, it talks about the material things. Kasi pag nawala ka na, tumagal na yan, mawawala na rin yan. Tama po ba? Lumindol nga lang, yung bahay mong pagkaganda-ganda, magwawala na rin yan Pwedeng kainin ng tsunami yan. Tama po ba? So, yun ang pag sinabing legacy, yung nagpapatuloy at iyon yung ikaw, yung ipinamana mo na nakita ng mga anak mo na kahit sabihin mo na marami kang pagsubok, nagtutuloy-tuloy ka pa rin. At iyon ang nabubuhay na kahit patay ka na buhay sa puso ng mga anak mo, ng mga apo mo, yung pananampalataya mo. Tandaan natin, iyan ang magtatagal dito sa mundo, hindi yung mga naiwan mo. Yung mga naiwang material, mawawala agad yan Pero yung paano ka, yung mabuting asal mo, yung magandang pakikitungo mo sa kapwa mo, iyan ang magtatagal, diyan ka alalahanin. Pero yung pagiging mayaman mo, pagiging mapostura mo, pagiging sosyal mo, kakalimutan ng tao yan. Mind you, life is short. Tandaan natin, pag ikaw nawala sa mundo, siguro 1 taon, 2 taon, magluluksa siya sa'yo. Pero pagdating ng 5 hanggang 10 taon, yung mukha mo, nakalagay na lang sa tukador, lalakpas, aladaan-daanan ka na lang. Pero pag ikaw, naging magandang, naalala ko si nanay. Di ba? Pag umaga, manggigising siya, gising na kayo anak, papasok na kayo.
Ang sipag ng nanay ko, kahit masama pakiramdam, lulutuan ako ng almusal, paplantsahan ng damit ko. O, di ba? Pero wag naman OA kayo pag nakita niyo yung picture na, nanay, buhay ka, nanay. Ano? Pero higit natin pagpukusan yung mga bagay na kahit wala na tayo, magiging buhay pa rin sa puso at alaala ng mga tao. And you know what is the reward? Ito yung sinasabi ko na mananatiling buhay. Ito ang reward ng Panginoon kay Abraham. Dahil sa kanyang pagsunod at paninindigan sa pananampalataya. Merong time, di ba, na ang mga Israelita ay naging alipin ng mga Ehipto. At ginamit ng Panginoon. During that time, patay na si Abraham, matagal na. 400 years na alipin ang mga Israelita. And then, God called Moses para gamitin ng Diyos para ialis sa pagkaalipin ng mga Israelita. Naalala niyo yun, di ba, Exodus 3, sa burning bush, tinawag si Moses. Amen? And then, sa verse 3:13, hindi ko na po sinulat, ang sabi doon na, o ikaw Moses, naatasan kita, pumunta ka doon kay Pharaoh. Tapos sabi ni Moses, pag humarap po pag sinabi ko po pala sa mga Israelita na akong gagamitin ninyo, na sinabi niyo na pinadala ako ng Diyos. Sino pong Diyos? Ano pangalan ng Diyos na sasabihin ko? Bakit tinanong ni Moses na may pangalan ang Diyos? Kasi sa Egypt, this is a pagan nation. At sa Egypt, lahat ng Diyos nila may pangalan. So ang isip ng mga Israelita, sino bang Diyos yun? Ano pangalan nun? And yet, in Exodus 3:14, ang sabi ni Lord sa kanya, sabihin mo, I am who I am. I am the great I am. Tama po ba? Sa Exodus 3:14. And then, pagdating sa 3:15, ito yung maganda. Ito yung sinasabi kong reward ng Panginoon kay Abraham. God also said to Moses, say this to the people of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Isaac and the God of Jacob. Akalain ninyo, itong reward ni Abraham. Ikinabit ang pangalan niya sa pangalan ng Diyos. That every time na magtatanong ang mga Israelita kay Moses, sino ba yan si God of Abraham? So nababanggit yung pangalan niya. At pag nabanggit yung pangalan niya, natural, ikikwento, si Abraham, siya yung sumunod sa Panginoon, galing siya sa Ur, tapos, di ba? So doon maikikwento yung pangalan niya. So just the same with us, pag nanatili tayo sa pananampalataya sa Panginoon, iyon ang yun ba, sa pamilya natin, alam mo dati, ang hirap-hirap ng mga kanununuan natin, sobrang hirap. Pero pagdating dito kay Luke Goyal, kay Ingkong Luke Goyal, sabi, sa mga apo mo yun, ha? Sabi niya, pagdating kay Ingkong, pambira, naging born again si Ingkong Luke. At naging masipag siya sa paglilingkod sa Panginoon. At dahil doon, nireward ng Panginoon, nagsimula sa kanya yung lahing pinagpala ng Panginoon. Hindi ba? Kaya nga you're not just part of the family. Hindi ka lang basta parte ng lahi. Kundi minsan i-stop sa'yo para may maikwento tungkol sa'yo, lalo na sa pananampalataya mo, na magbabago ang pamilya at lahi mo dahil tumayo ka sa pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah! So that, kung ano yung naging reward ni Abraham, this same reward will be given to you. Hallelujah! So legend is the life you live, legacy is the lives you've changed. Na alam mo yun, na dahil sa pagpaniniwala mo sa Panginoon, dahil sa sakripisyo mo at pagsunod mo sa Panginoon, maraming buhay ang nabago at na-inspire dahil sa iyo. At iyan ang tinatawag na legacy. Hello? Okay? So, tandaan po natin yan. So, ang pangatlo, how to live a godly mark. Abraham, siya ay lubos na nagtiwala sa Panginoon. Para utusan ka na pumunta sa lugar na hindi mo alam, kailangan talagang panampalatayanan mo at pagtiwalaan mo na lubos ang nagsabi sa iyo niyan, hindi ba? So, it's living beyond your lifetime. Okay, ano pong ibig sabihin nito? Sabi doon sa Genesis 12:4, so Abraham went as the Lord had told him.
So sumunod talaga siya. And Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. So, biro nyo, at the age of 75, hindi siya nagreklamo na, Lord, bakit naman ako papaalisin mo pa ako, okay na ako dito. Lahat ng kailangan ko nandito, dito na lang ako mamamatay. Pero ang sabi ko sa inyo, sumunod siya sa sinasabi ng ating Panginoon. And during that time, maniwala kayo, the entire life of Abraham, hindi po kasi sinasabi na pag nag-yes ka, hindi po pinangako o sinabi ng Biblia, na pag ikaw ay nag-yes kay Lord, ibig sabihin, everything will go well with you. Naiintindihan niyo po ba sinasabi ko? Hindi pag sinabi na, oh Lord, susunod ako. Ibig sabihin nun, minsan along the way, meron kang magagawa na minsan papalpak ka. Katulad na nangyari kay Abraham. Di ba meron siyang kapalpakan? Di ba nagsinungaling siya? Doon sa, di ba, napunta sa Egypt. Sabi ng peo, sino yung kasama mo? Hindi, kapatid ko yan. Di ba? Nagsinungaling siya. Ano pa? Pinangunahan niya ang Diyos. Di ba? Sabi niya, may pangako sa iyo, dadami ka, magkakaroon ka ng maraming lahi. And yet, sinunod niya yung suggestion na kanyang asawa, na hindi, sipingan mo si Hagar. Kaya lumabas si Ismael. So, ibig sabihin, maraming kapalpakan. And also, in our lives, mga kapatid, alam ko, hindi komot sumunod ka, hindi komot nagtiwala o nanampalataya ka sa Diyos, ibig sabihin, lahat na nang gagawin mo ay lagi ng tama. Along the way, matutukso ka. Along the way, mandadaya ka. Along the way, mananakit ka. Along the way, meron kang gagawing palpak na desisyon. Pero ang maganda sa Diyos, yes, God does not count how many times you fail, but counts how many times you move by faith. Alam mo, pumalpak ako ngayon, pero Lord, tutuloy pa rin ako, lalapit pa rin ako, dahil alam ko, kahit ganito kalaki ang kasalanan ko, once na lumapit ako at nagpakumbaba sa'yo, patatawarin mo pa rin ako. Kasi mahal mo ako. Pero hindi ko sinasabi na nag-i-justify natin na lagi yan. Minsan, pag sinasabi mo, oo, mahal ako ni Lord, mapapatawad ako ni Lord, pero ang consequences, tatagal yung promise ni Lord sa buhay mo. Kasi pag sinasabi mo na, okay naman si Lord, papatawarin ako pag gumawa ako ang problema, mapapatagal ang pagdating ng mga prayer request mo. Oo, papatawarin ka, pero ang consequences, wala. Patagal ng patagal. Pero kung gusto mo na madalian, walang ibang gagawin, sumunod at lumapit, magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano yung sabi doon? Ang tingin ni Abraham, hindi lang para dito, sabi sa Hebrews 11:8, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as an inheritance, obeyed and went even though he did not know where he was going. Tingnan ninyo, grabe niya tinanggap yung challenge ng ating Panginoon. At doon din na-challenge si Lord sa buhay niya. Sabi na pa, teka, iba tong taon to Inutusan ko na umalis dyan, umalis naman. Sinabi ko pumunta doon, pumunta naman. Ay, grabe, pagkamasunurin. Di ba? Sabi niya sa Hebrews 11:9, by faith, he made his home in the promised land like a stranger. Na parang iniisip na, alam mo, yung sa isip ni Abraham, nakarating siya sa promised land, sa pinangako sa kanya, and yet, para sa kanya, okay, naramdaman. Di ba meron time sa buhay natin na parang, halimbawa, gusto mo magkaroon ng sasakyan, at tinupad ni Lord, nagkaroon ka ng sasakyan, pero pag darating doon, ito lang yun. Yun lang. Ewan ko naranasan nyo. Halimbawa, matagal yung pinapangarap, magkaroon ng bahay, nagkaroon ng bahay, ito yun, ito lang yun. Yung para sa'yo na, ito lang pala yun, ganito lang pala ang feeling. Yung hindi mo siya paghahawakan. Alam mo yun, may mga tao kasi na pag nagkaroon ng sakyan, huwag niyong hipuin yan. Huwag niyong anuhin yan. Nako, sabi ko sa inyo, magkakamatayan tayo pag hinawakan niyo yan. Alam mo yun, yung masyadong kapit-tuko ka sa blessing, na kahit ano gagawin mo, pangangalagaan mo yung blessing kesa sa nag-bless sa'yo. Na kahit alam mo na, sasaktan mo ang Panginoon na sinasabi na, minsan nga lang tayo magkita pambihira, inuna mo pa yung paglilinis ng ng bahay mo kaysa sa akin. Samantalang bigay ko naman yan sa yung bahay na yan. Alam mo yun, hindi siya labis na naghawak doon. Di ba? Kasi may mga tao gano'n na pag nagkaroon ng bahay, teka lang, ba't wala ka? Kasi ang dami-dami linisin. Kasi, nga, maganda nga bahay mo. Pero pinalungkot mo naman si Lord. Pero si Abraham, iba. Ito, meron akong bahay. Ngayon, may bahay ako. Okay lang. Salamat, Lord. Meron akong ganito. Pero hindi ito ang pipigil sa akin
para hindi ko pangalagaan ang relasyon ko sa iyo. Hindi ito ang magiging hadlang para hindi ko magawa ang pinagagawa mo sa akin. Hindi yung blessing na yan, yung promised land symbolizes what we are requesting, what yung mga promises na gusto mangyari sa atin. Na pag tinanggap mo yan, hindi ka kapit-tuko dyan, na ayaw mong mawala itong blessing, okay lang nasaktan mo yung nagpala sa'yo, pero wag mawawala ang blessing mo. That's different. Kaya nga sabi doon, kaya siya nakasama sa record ng yung mga Heroes of Faith eh. Kasi para sa kanya, okay, hindi mahalaga sa akin itong promised land na ito. Kasi ang mahalaga sa akin, sa bawat paglakad ko, kasama ko ang aking Panginoon. For he was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. Mapalad ka kapatid, kung dito sa mundo nararanasan mo yung pagpapala na yan. Pero ang pagpapala na yan, hindi para gamitin mo sa sarili mo lamang at para maging entitled ka at para ipagmalaki mo na talino ka o kung ano ka. Pero lahat ng yan sa isang iglap pwedeng mawala, pero ang gusto ni Lord, mas hangarin mo pa rin ang makapasok ka doon sa kalangitan. Amen po ba? Nawa ito ang hangarin natin, na Lord, okay, salamat, naranasan ko to. Pero Lord, higit kong nanasain ang makita kita ng mukhaan. Para pasalamatan kita ng personal, this is one of my prayers. And I'm so excited na mapunta ako sa heaven because I want personally, Lord, thank you. Lahat na imposible na magkaroon ako, binigay mo. Ayoko yung patid sulat lang, ayoko ganito lang. Gusto ko personal, kaharap kita, nasasabihin ko, Lord, maraming salamat sa iyo. Naging maayos ang buhay ko sa mundo dahil sinamahan mo ako. And I know everybody wants to do that. Na hindi lang tayo hanggang dito na praise tayo, Lord, thank you. No, mas maganda, face to face, magsabi tayo ng thank you sa ating Panginoon. Hallelujah. Nung sumunod si Abraham, walang nakakaalam. It's just him and God. Because legacy is not about being known by many. Ang tunay na legacy ay hindi para makilala ka ng lahat ng tao. Hindi iyan. Kundi maging faithful ka sa tumawag sa'yo. Hallelujah. Amen po ba? Kaya kung ano man ang pagsusumikap mo ngayon, yung mga inilalaban mo na kahit masakit para sa'yo, marami kang pagod, maraming luha, ang nalalaglag sa'yo, mga mata. Kapatid, kitang-kita ka ni Lord. Kitang-kita ka ni Lord. And in due time, sa tamang panahon, i-reward ni Lord lahat ng sakripisyon mo. Hindi man alam ng lahat ng tao yan, but one day, people will know paano ka nagsakripisyo at nagpursige sa buhay mo. Amen po ba? Okay? Tandaan natin, history forget names. Heaven remembers your faith. Mga kapatid, ang langit, ang Diyos, recognizes the faithful and not the successful. Please, ilagay natin sa isip at puso natin yan. Hindi nire-recognize ni Lord yung mga successful. Ang nire-recognize ni Lord yung mga faithful. Because we're talking about faith. Para pumunta ka sa langit, you need faith. Please, parents, do. Ituro natin sa mga anak natin yan. Okay na mag-aral, okay na magtrabaho, okay na magsumikap, pero wag nilang iwawala ang Diyos na samahan sila para lalo silang magtagumpay dito sa mundo. Sabihin mo sa anak mo na hindi ka sapat na maging matalino, anak. Dapat dumipende ka rin sa Diyos. Hindi sapat na maging mayaman ka lang, anak. Diba? Kailangan sa pagsama lagi sa iyo ng Panginoon. Tandaan natin to, ha? Ilagay natin sa isip at puso natin. Ang langit ang nire-recognize, faithful, hindi successful. Na in spite of your success in your life,
Lagi pa rin may panahon para sa Diyos. Because you want to be faithful in your relationship with the Lord. You want to be faithful with your commitment with the Lord. Lord, nag-yes ako sa iyo. Magiging faithful ako, Panginoon. Until the end, I will be faithful to you. At yan, i-recognize ni Lord doon sa langit. Hindi ka tatanggapin sa langit dahil mayaman ka, matagumpay ka. No. Tatanggapin ka sa langit dahil naniwala ka sa tunay at buhay na Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hindi mo bibit-bitin ang diploma mo doon sa langit. Pero hindi ko sinasabing masama yun, mabuti yun mga kapatid. Pero mas kailangan, natuto ka na, naging edukado ka, pero higit sa lahat, pinahalagahan mo ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Your life is a story written in an ink, but your legacy is written in your bloodlines. Ang iyong istorya, lahat ng mga ginawa mo, may susulat yan, pero yung legasiya mo, dadalo yan sa lahi mo. Amen? At nawa, katulad nung nakita ko natin pictures, this is very alarming. Di ba yung picture na pinakita ko sa inyo? Nawa, wag dumating yung ikatatlo, ang apat, yung limang salinlahi nyo. Please do, parents, teach your children whenever they go to the church, sasamba tayo kay Lord. Hindi lang kung ano-anong gagawin mo dito sa church. Discipline your children. If you enter the church, praise the Lord, worship the Lord, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Huwag niyo hayaan na mapuno ang mga isipan ng puso ng anak niyo na puro social media. Kaya pati behavior nila, ibang-iba na. Para hindi na, wala ng Diyos kumilos. Magsalita. The way that they talk, the way that they dress, the way that they move. Please, Christians, modesty. Kung anak ka ng Diyos, yung modesty, mag-isa pananamit. Kasi nga 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Loob o labas ng church, maging decente ka sa pananamit mo. Dahil dito sa mundo, ang pinakamahalaga, alam niyo ba, ang binabalyo dito, lahat nasa ilalim. Tingnan niyo ang perlas, nasa ilalim ng tubig. Ang ginto, nasa ilalim ng lupa. Yang katawan mo, yan ang templo ng Diyos. Mahalaga kay Lord, ibubunyanyag mo. Bubunyanyag ba? Bumuyayag? Ano ba yun? Diba? Kaya, you are, diba? Kaya nga pag nakabuyag na ginto, nakalabas lang yan. Diba? Ano yan? Nag-a-attract ka ng mga illegal loggers. Nag-a-attract ka ng illegal na ano. Kasi nga nakabuyag-yag na kaya illegal Pero tandaan mo, yung katawan niya, lalo sa mga babae, nakadestino lang yan para sa isa, sa taong pinakasalan mo. And that's how you glorify and honor the Lord. Tandaan po natin yan, ha? Sa lahat ng ating gagawin, please, parents, teach that. Hindi lang ituro, ipakita natin. Sa buhay natin, priority natin lagi, si Lord. Pagdating sa pananalangin, ipakita natin. That's why, di ba si Susana Wesley, hanggang ngayon kinikwento ang buhay niya. Bakit? 19 ang anak, pero nakapag-produce ng 2 great pastors, evangelists. Kasi kahit marami siyang anak, pero tatakpan niya lang ng apron, magpe-pray siya. Mga may parents, nakikita ba kayo ng mga anak ninyo na nanalangin kayo? Nagbabasa ng Bible. Nakikipag-fellowship. O mas gustuhin nyo, ay, pagod ako, saka na yan, hindi naman importante yan. Naku po. Kaya pag sinabi mong non-essential, optional, unnecessary, ipapasa mo sa anak mo, hindi na mahalaga lahat ng bagay na ito. Hindi na mahalaga ang prayer. Hindi na mahalaga ang pag-attend sa church. Hindi na mahalaga ang Bible. What happened to our next generation? Mga kapatid, what happened to our next generation? Please, this series is teaching all of us. Kung concerned tayo sa next generation, magsisimula yan sa atin ngayon. Because what we'll do today will reflect our future. Ikaw ang tinawag sa pamilya mo at ikaw sa iyo magsisimula ang magandang kwento ng lahi mo. But you need to go, you know how to bless, and you know how to trust the Lord. Just like Abraham. Amen po ba? Ito po ay lagi kong dinideklara at gusto ko rin ideklara sa bawat isa sa atin na nandito.
Siguro iba sa atin dito, yes Lord, hindi ako nanggaling sa mayaman na pamilya. But I declare, mula sa akin, magsisimula ang pinagpalang lahi. Amen. Dahil ang Diyos na sinasampalatayanan natin ay Diyos na buhay. And my prayer, this is our personal prayer ng aking asawa, na Lord, every morning, kahit mawala kami sa mundong ito, there's always a foreskal na tatayo na maglilingkod sa Panginoon. It's not enough that you will declare it, but you have to live with it. Na ipapakita mo sa anak mo, kahit naghihirap ka, maraming challenge, maraming sakripisyo, magtutuloy ka pa rin. Because along the way, pag napatunayan ni Lord na faithful ka, ibibigay sa iyo ni Lord ang reward kahit hindi ka pa namamatay. Amen po ba? So this is a challenge to all of us, mga kapatid. Huwag niyong hayaan, hanggang dyan lang ang pamilya mo. Ikaw ang tinawag ng Diyos para sa pamilya mo. Dahil sa iyo magsisimula ang magandang kwento ng lahi mo. Amen? Sino po ang gusto na maisulat ang magandang kwento sa buhay niya? Will you please stand at your feet and then let us pray and let us worship the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Para kay Abraham, mas importante sa akin, Lord, not the Canaan. Ang mahalaga, Lord, bawat sandali, your presence is with me. Kapatid, yes, ang buhay dito sa mundo ay mahirap. Pero pagkasama mo ang Panginoon, tiyak ang Diyos ang aalalay sa atin. Let us worship the Lord with all our hearts. Hallelujah. Sige po, lumapit tayo sa Panginoon. Kapatid, hindi hanggang dyan lang ang buhay mo. Marami pang gustong ikwento si Lord at isulat na kwento sa buhay mo. Sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Sige po, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa Ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man maasahan kang lagi. maging hanggang wakas nitong buhay. Lord, patuloy po namin maranasan ang katapatan mo, O Diyos. O Diyos, ika'y aking Ano man ang kinakaharap natin, let the presence of God be with us. Hallelujah! Just like Abraham, hangarin natin ang presensya ng Diyos. Ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Yes, O God! Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat
Hallelujah. Panginoon, maraming salamat na merong Diyos na katulad mo. Lord, kung kami man, Panginoon, ay nahihirapan dito sa mundo, may pag-asa, Panginoon. Dahil sa oras na lumapit kami at magtiwala sa iyo at sumunod sa iyo, Lord, hindi matatapos doon ang buhay namin, Panginoon. Lord, we just allow you, O God, to write a beautiful story in our lives. Binubuksan po namin ngayon ang aming mga puso, all our failures, ang mga maling desisyon, maling ginagawa, the wrong habits that we have, Panginoon, na siya nagiging hadlang upang hindi namin maranasan ng lubos ang mga pangako mo. And we thank you that you are a good and a gracious God. Dahil hindi mo kinakount yung mga failures namin. Pero Lord, yung bawat paghakbang namin sa pananampalataya, iyon ang higit na tinitignan mo sa amin. Lord, meron sa aming kalagitnaan ngayon, hirap ang kanyang buhay. Marami siyang bayarin, di niya alam kung saan siya kukuha. Pantuition, pambili ng mga gamit ang kanyang anak, pambayad sa kuryente, lahat, Lord. Pero Lord, mas pinili niyang humakbang ngayon, Panginoon. And you said, Lord, you honor the faithful and not the successful, O God. That in spite of all the struggles, the quiet battles na meron siya, pinipilit niya pa rin humakbang sa pananampalataya, Panginoon. Lord, katagpuin mo ang kapatid kong ito, O God. Kung sino ka man, naririnig ka ni Lord. Nakikita ni Lord ang daing ng puso mo at iyak mo. And God is ready to help you, to rescue you, to provide for you. Kung ikaw man ay may karamdaman, God is ready to heal you. Ang kailangan lang makita is your willingness, yung obedience mo sa Panginoon. Na pag may inutos sa iyo si Lord, lagi ka nakahandang sumunod. Katulad ni Abraham, lagi siyang on the go. Ano man ang sabihin ni Lord sa kanya. Lord, gawin mo, Lord, na worth inherited ang aming mga buhay. Na kahit mawala kami dito sa mundo, Panginoon, iiwanan namin ang magandang legasiya. Na patuloy kami makakapag-inspire pa ng maraming tao. Hindi lang, Lord, sa anumang bagay, kundi higit sa lahat sa aming pananampalataya. Dahil lalo sa panahon ngayon, kailangan na maraming tao na makakilala na totoo at buhay ka, Panginoon. At gamitin mo, Lord, ang bawat kaluluwa na nandito na maninindigan kami, lalaban kami, Panginoon, no matter what. Hindi dahil para lang tumanggap ng pagpapala, kundi para may maipasa kaming maganda, Panginoon, sa aming susunod na henerasyon. Lord, ang mundo ay pasama ng pasama. At nagiging masama ang mundo, hindi dahil sa kanumang bagay, kundi dahil sa mga mabubuting tao na ayaw gumawa, na ayaw sumunod sa iyo. Ang gusto ni Lord, God is calling to this generation a Joshua na kahit anuman labanan, hindi siya susuko. Katulad ni Moses, na kahit walang paraan, pero siya nanalig sa Panginoon, nagkaroon ng daan. God is looking for those people right now. Hindi na bababa ang Diyos para gawin yun. Tayo na iniligtas ng Panginoon. Tayo na nananalig sa Kanya. Tayo na pinaranas sa atin ang kaligtasan at pagmamahal niya. Tayo ngayon ang pinagkakatiwalaan ng Diyos. Ang tanong, are you willing to be used by God? At pang sabi mo ng yes, that could change your life, your lifeline, your bloodlines, at higit sa lahat, iyan ang makapagbabago ng mundong ito. Na makita ng maraming tao sa pamamagitan ng buhay mo na walang imposible sa ating Panginoon. Let your light shines because God of the light is in you. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang hindi lang nakinig, kundi may desire na isagawa ang iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, O God. Patuloy mo kami sangkapan ng karunungan, ng kalakasan na nagmumula sa iyo. At Lord, matutunan namin, katulad ni Abraham, that every step that we will make, we will always depend on you, O God. Dahil, Lord, our future is unknown. Hindi namin alam ang future,
Pero Lord, kung kilala namin ang may hawak ng future, magpapatuloy kami dahil alam po namin, ikaw ang Diyos na kasama namin, Panginoon. Lord, there's always good thing if we are always with you. Salamat po, Ama, sa iyong mensahe na patuloy mo pong itatak ng malalim sa puso ng bawat isa. Hanggang sa aming paglabas, Panginoon, Lord, itatak mo ito, Lord, at ipamuhay namin. We thank you, Lord, and bless your people. In Jesus' name we pray. Amen and amen.